Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si Katambay Mano po. Dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po mga katambay. Siyempre po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat po. Saan man sulok po ng mundo tayo nandun mga katambay. Ingatan nawa po kayo. Ito po mga katambay. Talagang sa bagong Pilipinas po, komentuhan po natin na lahat po ay talagang expert mga katambay. Lalo po ngayon, nakakatuwa, napakabilis, parang kailan lang po nagsalita ang ating Vice President. Ngayon po, meron na po sila agad na nilabas na rating. Mga tambay, meron na po silang inilabas agad na survey. Bago na naman survey company yata ito mga tambay. Yung tinatawag nilang Tanghire. Tanghire. Tanghire survey mga tambay. Pangalan pa lang, kagalang-galang na mga tambay. Pangalan pa lang ng survey, Tanghire. Ito, pakinggan po natin. Nakakagulat po mga tambay. Lahat po expert at talagang unbelievable po mga tambay. Dito po sa survey po ng Tanghire. Komento po natin. Pakinggan natin. Dumami pa ang mga Pilipinong nagtitiwala at kontento sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa isang survey. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV. Sa panahong magulo ang politika, mas mahirap mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga halal na lider ng bayan. Pero may hinahanap tayo na katangian ng isang pinunong maaasahan at may paninindigan. Yung puso niya nasa mamahirap. Kung anong mga kailangan sa taong yung kapos, matugunan niya. Dapat po sila talaga ay mayroon sariling paninindigan at saka po ay kung ano po yung tama, yun po ang dapat gawin. Batay sa pinakabagong survey ng Tanghire, bahagyang tumaas ang satisfaction and trust ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Oktubre. Mula sa 46.40% noong Setyembre, tumaas ito sa 46.90% ngayong buwan. Ang nagsabing nasiyahan sa performance ni Pangulong Marcos Jr. Sumipa naman sa 59.30% ngayong buwan ang nagtiwala kay Pangulong Marcos mula sa 58.80% noong nakaraang buwan. Naitala ang pinakamataas na satisfaction and trust rate sa Hilaga at Gitnang Luzon sa mga 18 hanggang 35 taong gulang. Dahil nakikita na rin ng mga kababayan natin yung mga na-ilay down ng mga programa, particularly doon sa infrastructure development, doon sa job creation, economic self-sufficiency, food security, combating inflation, yung ating foreign policy. Samantala, bumaba naman ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Mula sa 56.80% noong Setyembre, sumadsad ito sa 56% ngayong Oktubre. Atrasado rin ang satisfaction rating niya. Noong nakaraang buwan ay 48.70% pero ngayon ay bumaba ito sa 48% na lamang. Naitala sa gitna, Hilagang Luzon at Metro Manila ang pinakamaraming nagsabi na hindi nasiyahan o nawala ng tiwala sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Professor Calilong, nakaapekto ang nakaraang presko ng Vice Presidente sa pagbaba ng kanyang satisfaction and trust ratings. Instant. May mga binitawang pahayag si VP Duterte na medyo, sabihin na natin, medyo taliwas doon sa inaasahan natin, no? Wag lang nating painggan mga tambay. Nakita niyo po, napakabilis po nila mangalap ng surveys itong Tanghire. Tanghire mo. Itong survey na Tanghire mo. Tanghire mo rin. Survey. Tanghire mo. Survey. Ang bilis. Nakita nyo yung salita pa lang ng Vice President noong nakarang araw po, yung kanyang expression sa sama ng loob, nakapag-survey na po ang Tanghire nila. Tanghire ninyo. Survey. At ang survey po, nasa Luzon lang. Mga tambay, ang bilis pong mag-survey sa Hilaga at Gitnang Luzon, NCR mga tambay. Ibang klase po ang survey. Para po ang survey po, ang Pilipino po ay nasa Luzon lang at sa Hilagang Luzon mga tambay. Wala pong tao, wala pong Pilipino sa Bisaya at wala rin pong Pilipino sa Mindanao at wala rin pong mga Pilipinong mga OFW sa iba-ibang bansa mga tambay. Tanging sa Luzon lang po, Hilagang Luzon.
at dito po sa sinasabing Metro Manila NCR. Ibang klase po itong tanghirin ninyo. Natatawa lang po si Kamanon dito sa bagong survey po na tanghirin nila. Tanghirin ninyo. Survey, tanghirin ninyo. At talaga pinalabas nila. Napakaganda raw po ng performance po at tiwala ng mga Pilipino dahil po sa napakaganda raw po na pagpapatakbo ng gobyerno, mga solusyon sa problema, talaga pong nasosolusyonan po. Tambay lahat, pati security natin, sa nagtataas ang bilihin, sa napakaliit na sweldo ng tao, sa napakataas na bayarin, kuryente, tubig, pamasahe, diba? Ay talagang natutugunan po ng bagong Pilipinas nila. Kaya po ang survey ng tanghirin nila ay talagang napakataas po sa bagong Pilipinas. Ito po, nakakagulat po. Tingnan nyo po yung survey po ng tanghirin nila. Tanghirin nila survey. Ang Pangulong Marcos ay ang trust rating po ay napakataas na. Di ba? Kumpara po sa Vice President, 59.3%. Samantalang sa Vice President ay 56% lang. At tinalo pa po siya ng speaker dito sa tanghirin nila survey. 57 na po ang trust rating po ng speaker na sinasabing ayuda nation ang Pilipinas sa pangunguna po ng speaker daw. O, tingnan nyo ha, naungusan na. At nakakagulat mga katambay. Ibang klase po ang survey po ngayon. Paano mo pagkakatiwalaan yung survey? Kumuha ka ng survey sa Metro Manila, sa Hilagang Luzon, survey ng tanghirin nila. Mga tanghirin ninyo. Survey. Ibang klase mga katambay. Oh no. Paano mo paniniwalaan yan? Hindi nararamdaman ng mga Pilipino lahat ng pinagsasabi nitong survey na tanghirin nila. Yung sinasabing pagtugon sa mga Pilipino, mga tambay. Kayo po, ano masasabi nyo? Talagang hindi po malubos ang hindi mawala ang aking tawa pag naririnig po ni Kamanong yung bagong survey company na tanghirin nila. Ang dami-daming pwede itawag o pangalan. Bakit yung tanghiri pa nila? Ang survey na pangalan nila mga tamay. Mga tanghirin ninyo. Hindi man lang sinabing bagong lipo na survey. O kaya bagong Pilipinas survey. Di ba? Ito ang bagong Pilipinas survey. Medyo, pero lalagyan mga survey, tanghirin nila. Saka napakabilis mag-survey, di ba? Days lang. Nakapag-survey na po sila. You know? Laki-laki po ng Luzon, Hilaga hanggang sentro ng Luzon. Nakapag-survey na sila at talagang nakuha na nila ang buod na talagang pinakamagaling at pinakapinagkakatiwalaan ang Pangulong Marcos at ang Speaker ng Kamara, mga tambay. 57, 59, 56%. Pero si Escudero, 41% Yung Chief Justice, 41% nakalagay puro sa survey ng tanghirin nila. Tanghirin ninyo, survey. Ano pa masasabi niyo mga tambay? Ibang klase po, di ba? Talagang bine-brainwash po, talagang kinukondisyon na ang utak ng mga botante. Kinukondisyon na mga Pilipino, yung minamining conditioning na ang mga utak ng mga Pilipino na itong bagong Pilipinas nila. Lalo ang survey ng tanghirin nila. Mga tanghiri kayo sa survey. Nangunguna po ang Pangulong Marcos, ang Speaker ng Kamara. Pangatlo na lang si BP Sara, mga tambay. Dahil nagsalita, nagbigay kasi na expression, sama ng loob ang BP Sara sa nangyari sa kanya. 2 taong mahigit na siya ay pinupolitika at tinatamnan at pinasasamang pilit sa taong bayan na hindi naman niya ginagawa. Na sila lang ang may gawa para ito'y sumama. Pero sa kabila nun, nahandyan, naka-rescue agad ang survey ng tanghirin nila. Ang tanghirin nila, nag-survey agad. Talagang proud na proud sila, mga tambay. Ito ang pinakagustong pangalan ni Kamanong. Bukod tanging survey ito. Walang sinabi rito ang Okta, mga SWS.
Walang sinabi rito. Ito na ang pinaka-the best na pangalan ng survey. Tanghirin nyo. Mga tanghirin ninyo. Ibang klase. Ang bihirang survey yan. No? Pangalan pa lang, katiwa-tiwala na. Mga tanghirin ninyo. Survey. Tanghiri. Katiwa-tiwa lang survey, mga katambay. Nila, mga tanghirin ninyo. Survey. Sino pa maniniwala nito? You know? Pag napanood po ito ng mga kababayan natin, mga katambay natin sa Bisaya, sa Mindanao, baka matanghiri din sila. Bakit nag-survey kayo sa Luzon lang? Tapos diyan nyo sinervey ang Vice President. Tapos sasabihin nyo bumaba ang tiwala ng tanghire survey sa Vice President. Samantala nag-survey kayo sa Luzon. Hindi nyo malang sinervey ang Bisaya at Mindanao. At nang malaman nyo rin kung ano ang saloobin ng mga kababayan natin Bisaya at taga Mindanao dito po sa performance ng bagong Pilipinas, lalo ng speaker at Pangulong Marcos, mga tanghirin ninyo. Siguro, baka wala kayong makuha ang survey doon at lalo sa Mindanao. Baka doon masiro kayo ron. Di po ba, tanghire? Baka masiro po ang speaker doon at ang Pangulong Marcos sa Mindanao, lalo sa Bisaya. Di ba? Pero hindi po masisiro yan. Lalo kung ang isi-survey lang po ng mga tanghiri nila ay mga drogista, mga nabibigyan na ayuda, mga sangkot sa krimen. Di ba? Lalo napakaraming addict ngayon. Pagka sinervey nila ng sinervey yun, talagang papaboran po ang bagong Pilipinas yan. Lalo yung nabibigyan na ayuda, yung Ayuda Nation. Mataas ang survey po na speaker dyan. Di ba? Kaya mga tambay, natuwa po si Kamanong sa bagong survey po na itong nagpapakilala po na tanghiri nila. Napakatanghiri ninyo, bagong survey. Kabili-bili po kayo, mga tanghiri ninyo. Survey. Ipagpatuloy niyo yung survey na yan. At marami po kayong, marami pong matutuwa sa inyong mga Pilipino, mga tanghiri ninyo. Ay, nako. Talagang lahat na lang po ginagawa ng bagong Pilipinas para po paniwalain ng taong bayan. Dito po sa nangyayari po. Mismo ang Vice President nagsalita na, wala pong mangyayari sa ating bansa dahil magtatatlong taon na, walang nangyari po. Puro band-aid solution lang po ang ginagawa ng ating bagong Pilipinas nila. Lalo po ang mga proyektong sinasabing build better more, wala na po yan ayon sa Vice President. Kasi ang kanyang ama, talagang tinrabaho po yan. Pag-upo pa lang, sinabay na po niya lahat ng kanyang programa, pati war on drugs, diba? Pagkitil, pagsugpo sa mga kriminal, lalong-lalo na po ang proyektong build. Talagang 6 na taon po tinutukan yan. Tinutukan po. Pero ngayon, 3 taon na po. Ngayon lang po nag-iisip ng mga proyekto. Puro plano. Paano matatapos yan? 3 taon na. Pwera na lang kung ikaw instant magic. Pag ganun mo. Pagka nagplano ka, bukas tapos na. Hindi ganun. Hindi ganun ang proyekto. Kumukonsumo po ng mahabang panahon yan, taon. Kaya nga nakita natin yung mga ginawa ni dating Pangulong Duterte, mahabang panahon po ang proseso nun. Di po ba? Pero ngayon, hanggang release na lang po. Pagagandahin na lang po sa release ng sinasabing mainstream media para bumango at mas higit, mas magaling ang bagong Pilipinas sa mga nagagawa po kisa sa ginawa ng dating Pangulong Duterte. Ganun po talaga Kasi napakarami na pong survey ngayon na inilalabas sila. Dumami po ang survey company para po i-build up yata ang bagong Pilipinas na ubod po ng galing at talagang ang mga Pilipino po ay nasisihan po rito. Ayon po ito sa mga sa sinasabi natin bagong survey company po yata nila na ito, bagong survey company po yata ito na mga tanghiri nila. mga tanghiri kayo. Survey, ang galing niyo po mag-survey, mga tanghiri kayo. Muli po mga katambay, ano po masasabi niyo rito mga katambay? Dito po sa kinokondisyon ng utak natin, pinaniniwala tayo, lalo itong survey na tanghiri nila.
Naubod ng galing ng presidente at speaker. Dahil nakapag-survey na sila sa Luzon. Dahil dito sa sinabi po ng ating Vice President, yung kanya mga expression na nangyari at naranasan niya bilang isang politiko, mga tambay. First time din po kasi nangyari sa kanya yan na nagamit po siya lalo sa national. National po kasi ang halalan ng presidente. Nagamit po siya first time. Nagamit siya. Nakuha po siya sa mga sinasabing mga mabulaklak, mababangong salita, magagandang speech na sinasabing may mga accent pa, British accent, sabi ng Vice President, nakuha po siya dyan. Kaya nga po, nagamit na, nabudol pa. Sa sama ng loob, ang iginanti po sa kanyang pagtulong na hindi matatalo at ayaw matalo ng dating Vice President Leni Robredo at takot lang matalo ang pamilya Marcos dito, gumawa ng paraan para ligawan ng gusto. At nakuha naman po nila yon, nakamtan, nakuha nilang naipanalo. Natalo ang dating Vice President Leni Robredo. Pero ang itinanaw ng utang na loob, pati ang pagpapalibing sa kanilang ama sa libingan ng mga bayani, napilit ipinauhukay po ito ng liberal at mga dilaw at mga pink noong mga panahon na yon. Pero never pong nakasuhan po yon. Wala pong nagkasuro sa mga gustong magpahukay ng mga panahon na yon. Hindi kinasuhan ni dating Presidente Duterte yon. Dahil ipinaiiral ni dating Presidente Duterte ang sinasabing freedom of speech, freedom of expression. Hindi po si dating Pangulong Duterte, hindi po onion skin, hindi po siya ganun. Malaya ang mga nagpapahayag noon, mga aktivista, mga nagrarally. Pero ngayon, di ba? Merong isang secretary, DOJ, naglabas na expression ng isang vice president, mukhang kakasuhan pa yata, ibang klase. Samantala yung anak niya nasangkot sa high grade marijuana. Abselto. Ibang klase ng bagong Pilipinas ngayon. Ito po mga tambay, napasaya po ang inyong lingkod. Napasaya, pero nalulungkot po ako, mga katambay, dahil pinagluluko po tayo nitong mga survey na ito. Ginagawa po tayong mga tanga at bobo. Pero napasaya naman si Kamanong doon po sa pangalan ng survey. Mga tanghirin nila. Mga tanghirin ninyo, ipagpatuloy nyo po yan, mga tanghirin ninyo. Yung survey ninyo po. Yung survey po ninyo. Malayo po mararating ng survey nyo, mga tanghirin ninyo. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Sa gusto po. Lalong-lalo po, maraming salamat po sa mga tanghirin nila survey. Sa mga gusto po na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. At sa mga nagla-like, share, and subscribe, maraming salamat po mga tambay. At siyempre po sa mga nagko-comment, kasama na yan. At sa mga magsusubscribe pang muli, maraming salamat po. Muli po mga tambay, ingatan nawa po kayo. Sa muli po, paalam. Bye-bye. Mga tanghirin nila.